Morning, good morning, good morning. Ay, hindi pala akin yun. So, good morning mga ka-Right Technology. Ito pa rin po ang inyong profesor, si Sir Tolitz. At pag-usapan natin ngayon ang basil. Okay, si basil. So, is a culinary herbs. Yan, pampalasa, panglagay sa mga pesto, pasta, etc. Napakamahal nito sa atin pong mga grocery store. But cultivation ang isa sa pinaka-challenge. So, alam nyo ba na ang basil, kaunting kaalaman lang, is highly pollinated. When we say highly cross-pollinated, nakaka-apekto po ito sa kanyang lasa, aroma, at iba pa. Kapag siya ay na-pollinate ng other insect kapag may tanim kang ibang basil. So, kung makikita nyo, the science behind the purity of a plant na hindi siya maapektuhan ng ibang variety ay yung pagtatanim sa kanya in a monoculture manner or walang ibang basil kang itatanim na katabi nito. Kaya minsan mapapansin mo yung sweet basil nag-aamoy parang lemon basil or nag-iiba yung kanyang karakteristik or nag-iiba yung kanyang aroma because of pollination. Yung mga seeds, yung mga bulaklak na yan, pag yan ay pollinate ng other basil, magpuproduce siya ng hybrid na iba na doon sa kanyang origination. So, removal of flower ay isa sa mga ginagawa para hindi magkaroon ng pollination and continuous yung kanyang vegetative stage. So, ano ba yung mga stages ng basil? From planting, meron tayong tinatawag na vegetative stage. Pagtubo ng mga part, vegetative. Why vegetable started? Kasi yung kinakain natin sa vegetable is vegetative part. Leaves, roots, and other part. And then, pag nag-start na siya ng flowering, that is reproductive stage. So, mag-start na siya mag-flower and mag-bear ng seeds. At the time na mag-bear siya ng seeds, susunod dun is senescence or death, pagkamatay. So, to suppress, para hindi mamatay, inaalis natin itong mga flower through pinching or removal. But this basil is intended for production, ha? Bakit? Ang basil po, ang isa sa pinakamahal na seeds din na na-acquire natin. So, production of seeds is another venture for agri-enterprise. Dahil napakahirap makahanap ng prototype na sweet basil. Yan, hybridize siya or kung hindi naman ay siya po ay mga F1 variety or mga nakikita na natin sa ating po mga market, mga F1 strain. So, gusto mong maparaming basil, pabulaklakin mo and then i-conserve mo ang buto. But take note, dapat naka-isolate din siya, sweet basil lang. Huwag ka magtatanim ng iba. And that is another venture kung gusto mong kumita about basil. So yan, pabulaklakin mo siya, kuhanan mo siya. But for production purposes, kailangan tatabasin mo lagi ang bulaklak to prolong the life of the basil. So sunod, pag-usapan natin yung malts. Ito pa rin po ang inyong profesor na nagpapaalala sa tamang teknolohiya, Pilipinas, aasenso ka. Babush! May basil ako darling na handang gamitin. Ganda ng bulaklak ha. Bye-bye.